Finally, nakarating na sa labas ng Heroes Association ang paglalaban ni Saitama at ni Tatsumaki. At dahil dito ay nakabuelo na lalo itong si Tatsumaki sa paggamit ng kanyang Esper powers. Makikita din natin kung ano ang nangyari sa artificial na Esper na ipinadala ng Tsukuyomi habang naglalaban si Saitama at si Tatsumaki. As well as kung ano talaga ang tunay niyang pangalan at kung ano ang potensyal na magampanan ng karakter niya sa pagpapatuloy ng One Punch Man. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa chapter 178 ng One Punch Man. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang mga chapter reviews natin para sa series na ito ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ring updated sa series na to. But without further ado, mag-proceed na tayo agad sa talakayan. Konting recap mula sa previous chapter ay nagsimula na ngang mainis itong si Tatsumaki dito kay Saitama dahil hindi binibitawan ni Saitama ang kanyang kamay. Tinaasan na ng tinaasan ni Tatsumaki ang output ng kanyang telekinetic powers na dahilan kung bakit muntik niya nang madurog ng tuluyan ang Heroes Association. Dahil dito, tinangay siya ni Saitama habang tumatalo ng napakalakas para makalabas ng Heroes Association at para maiwasan ang pagkasira nito. Now proceeding naman sa chapter at hand which is chapter 179 ng One Punch Man. Makita natin sa cover page na ang title ng chapter na ito ay Witnesses with a very beautiful cover nitong si Tatsumaki. Since siya nga naman at itong si Saitama ang highlights para sa chapter na ito. As usual, bago mag-proceed ang kwento sa actual na laban sa gitna ni Tatsumaki at ni Saitama, nagkaroon din dito ng konting background na kwento sa kung ano man ang nangyayari sa mga karakter na malapit sa kung saan nangyayari ang laban nila. Makita natin dito na may isang pamilya na papunta na dito sa Heroes Association para lumipat na nga ng bahay. Nasabi dito na pinag-ipunan at inutang pa ng pamilyang ito ang pera para lamang makalipat sa Heroes Association dahil nga sa dumadami na ang number ng monsters na nag-a-appear dito. Kaya despite daw ng pagkakautang nila ng 35 years worth ng sahod, nasabi dito na hindi daw yun ganun kalaki at napaka-worth it daw nun kumpara sa kanilang safety. Makikita din natin na ang bata dito na para bang ang anak ng dalawang mag-asawang ito ay napaka-excited dahil nga naman makakarating na siya sa Heroes Association at mamimit niya ang napakaraming heroes sa loob ng association na yon. Masayang-masayang nag-uusap ang pamilyang ito sa paglipat nila sa Heroes Association apartment but then may nakita bigla ang kanilang tatay na para bang gumagalaw na object na napakabilis na napagkamalan niyang isang ibon lamang. And then here we go with the continuation ng laban ni Saitama at ni Tatsumaki. Makita natin na itong si Saitama at si Tatsumaki ay moving at a very high speed nang dahil lang sa ginawang napakalakas na pagtalo nitong si Saitama. Makita natin na bumagsak sila or nagland dito sa parabang deserted na area na malayo na mula sa Heroes Association. Upon landing of course, hindi naman nasaktan itong si Saitama at nagpaugtol-ugtol lamang ng parabang isang bola habang hawak-hawak pa rin niya itong si Tatsumaki. Nang dahil nga sa hindi niya binibitawan itong si Tatsumaki, nasabi nitong si Tatsumaki na isa daw manyakis itong si Saitama dahil hindi daw siya nito binibitawan. Then may kita nating umaangat ngayon si Tatsumaki at si Saitama na nag-i-imply lamang na gumagamit na ngayon at nagsisimula na ng pag-atake itong si Tatsumaki gamit ang kanyang telekinetic powers. Matapos niyang palutangin itong si Saitama ay sinimulan niya ng paikutin ng napakabilis itong si Kalbo na parabang isa na itong Beyblade na nakatagilid. Habang umiipon ng momentum itong si Tatsumaki ay hinampas niya ng napakalakas itong si Saitama sa lupa. However, hindi pa rin siya binibitawan itong si Saitama at hawak-hawak pa rin ito ang kanyang kamay. Nang dahil nga sa hindi siya tinitigilan sa paghawak nitong si Saitama, tinanong ngayon itong si Tatsumaki, itong si Kalbo, na kung may gusto daw ba itong si Saitama dito kay Tatsumaki kaya hindi niya ito binibitawan. Sinagot naman siya nitong si Saitama na hindi daw yun ang dahilan at hindi niya binibitawan si Tatsumaki dahil alam niyang pag binitawan niya itong si Tatsumaki ay hindi ito titigil sa pagsira ng mga bagay at naisip din niya na kapag binitawan niya ito ay maaaring tumakas ito papalayo. Matapos marinig ni Tatsumaki ang sinabi nitong si Saitama ay agad na nag-enrage itong si Tatsumaki at nagalit ng lubusan. Dahil sino nga naman itong si Kalbo para takbuhan ang pinakamalakas na S-Class hero except kay Blast. Sinabi pa dito nitong si Tatsumaki na retarded daw ba itong si Saitama para mag-isip ng ganun. Bakit naman daw siya tatakbo sa isang nilalang na mas mahina pa kaysa sa kanya? Subalit itong si Saitama dahil nga naisip niya na hindi naman talaga tatakbo itong si Tatsumaki, binitawan niya na ang kamay nito para ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalaban.
Or maybe dahil naisip nitong si Saitama na baka mas kumalma pa itong si Tatsumaki kapag binitawan niya na ang kamay nito. Subalit hindi yun ang nangyari sa pagpapatuloy ng kwento dahil na-realize dito ni Tatsumaki na hindi naman pala ganun kahina itong si Saitama and actually kaya naman daw palang i-withstand ni Saitama ang mga atake niya nang hindi namamatay. Naisip ni Tatsumaki na mas taasan pa ulit ang power output ng kanyang mga ginagawang atake. Habang itinututok ang kanyang kamay sa ulo nitong si Saitama na nakastance na para bang pipitikin niya lamang ito. However, since ito ang si Tatsumaki o itong si Tornado of Terror ang gumagawa ng pagpitik na ito, alam nating hindi yung normal na pitik at napakalakas ng magagawa niyang atake with the help of her psychic powers. Then upon launching the super pitik nitong si Tatsumaki ay kitang-kita nating tumalsik na itong si Saitama ng dahil sa lakas ng impact. Although alam naman nating hindi masasaktan or magkakaroon ng damage itong si Saitama, still, isang napakalaking feat yun para kay Tatsumaki na mapatalsik itong si Saitama. Pero may kita natin na hindi naman nag-aksaya ng oras itong si Saitama para humiga lamang at agad siyang bumangon. Pero nagulat na lamang siya nang makita niyang nagsisilutangan na ang mga debris or ang mga nabiyak na mga peraso ng lupa or bato sa kanilang pinaglalabanan. Which means na talagang tinataasan pa nitong si Tatsumaki ang level ng paggamit niya ng kanyang psychic powers dahil nga nire-recognize niya na medyo malakas na din pala itong si Saitama. Since wala naman siyang kaalam-alam talaga sa kung ano at kung gaano kalakas itong si Kalbo. Matapos palutangin itong si Tatsumaki ang mga debris na ito ay agad niya itong pinaikot or pinaspin at a very high speed na dahilan kung bakit nakapag-reach siya ng isang napakalaking tornado na may daladalang napakaraming debris ng bato. Na para bang nililiven up talaga niya ang kanyang sariling pangalan as a hero na Tornado of Terror. However, si Saitama naman habang nakatingin sa napakalaking tornado na ito ay hindi siya natakot. Instead, naisip niya na mas magiging enjoyful pa ang mangyayari dahil alam naman natin na kahit na ganito itong si Saitama, still gusto din naman niyang mag-enjoy at makakita ng malalakas na kalaban. Kahit na alam naman natin na hindi talaga actually kalaban ang tingin nitong si Saitama dito kay Tatsumaki, still kahit papano ay gusto niyang i-enjoy ang moment na ito habang ginagamit ni Tatsumaki ang kanyang napakalakas na telekinetic powers. Pero bago magpatuloy ang paglalaban sa gitna ng dalawang malalakas na karakter na ito ay nagkaroon muna ng diversion na naman ng kwento sa kung ano ang nangyayari sa Heroes Association matapos nilang umalis sa lugar na ito para nga maglaban. May kita natin na nakatiting ngayon ang mga natirang miyembro ng Fubuki Group or ng Blizzard Group dito sa boulder na ginawa ni Tatsumaki na kung saan ay ikinulong niya ang mga miyembro ng Tsukuyomi. Pero may kita natin na para bang unti-unti nang gumagatak at tuluyan na ngang nag-crumble to pieces ang boulder na ito. But most importantly, ang pinaka-significant na kailangang mapansin dito ay nawala na ngayon ang mga ikinulong nitong si Tatsumaki na miyembro ng Tsukuyomi sa loob ng boulders. And mapapansin natin na para bang may butas na or may dinaanan na ang mga miyembro na ito na isang tunnel sa ilalim ng boulder na yon. Yun pala, ang dalawang miyembrong ito ay nakabalik na sa kanilang parking lot at nakuha na ang kanilang service na sasakyan. Ngayon ay unti-unti na itong tumatakas palabas ng Heroes Association dahil nga sila ay at a disadvantage at hindi nila akalain na ganun kalakas itong si Tatsumaki hindi lamang sa kanyang abilidad kundi pati ang kanyang mentality at strategical thinking. It was at this moment nang ma-reveal kung ano talaga ang pangalan ng miyembro ng Tsukuyomi na ito na nagtangkang tumapat kay Tatsumaki. Tinawag siya ng isa pang miyembro ng Apollo. Habang sinasabing, "Are you alright, Mr. Apollo?" Dahil nakita nga naman natin sa previous chapter na ang poison na sana'y balak niyang gamitin kay Fubuki ay itunusok sa kanya pabalik ni Tatsumaki. However nga, dahil meron siyang resistance sa poison at hindi immunity, dahil kung immunity, completely hindi siya tatabla ng poison. Pero nai-resist lamang niya na mamatay sa poison at nakasurvive pa rin siya up until now, so it's just resistance. And may kita natin na may itinurok itong si Apollo sa kanyang liig na para bang isang antidote para mapigilan ang kanyang pagkamatay kung sakaling matagalan man ang poison sa kanyang katawan at para na rin maiwasan ang kung anumang bad effects na maidudulot nito sa kanyang organs. Habang namomroblema ang dalawang miyembro na ito ng Tsukuyomi ay nagulat sila nang makita nilang ang likod nila ay merong napakalaking tornado na nabubuo. Upon seeing that very huge tornado ay na-realize agad nitong si Apollo na si Tatsumaki ang gumagawa ng napakalaking tornado na yon. However, hindi na nila ito binalikan para atakihin ulit dahil alam nilang hindi naman sila mananalo.
Pero nasabi dito nitong si Apollo na magbabalik pa siya at sa pagbabalik niya ay tatalunin niya na itong si Tatsumaki. Now this could be a foreshadowing at ang introduction ng magiging final na kalaban nitong si Tatsumaki sa pagpapatuloy ng kwento. Dahil maaring itong si Apollo ay matulad kay Garu at mabigyan din ni God ng kanyang divine powers. Especially dahil ang Tsukuyomi nga ay inline at para bang aware na aware sa existence ng God, kaya maaring at some point ay mabigyan itong si Apollo ng power up tulad na lamang ng kung gaano tinapatan ng Saikorochi itong si Tatsumaki. At sigurado namang hindi dito magtatapos ang paglakas nitong si Apollo dahil wala namang kwenta ang magiging karakter niya kung hindi na siya lalakas pa sa pagpapatuloy ng kwento. But for now, dahil nga wala naman silang choice, tumakas na lamang ang dalawang ito papalayo sa Heroes Association. Kaya ngayon ay magbabalik na tayo sa laban na nagte-take place sa gitna ni Tatsumaki at nitong si Saitama. Makikita natin na napakarami talagang debris na umiikot kasama ng napakalaking tornado nitong si Tatsumaki at gamit ang isa sa mga debris na yon ay tinangka niyang patamaan itong si Saitama at a very high speed. But knowing Saitama, alam naman natin na hindi tatalab sa kanya ang napakasimpleng ataking yon at dineflect lamang yun itong si Saitama ng napakasimple na para bang tinabig niya lang ang napakalaking debris na yon na gumagalaw sa napakabilis na speed. Pero dahil nga napakarami naman ang hawak na debris nitong si Tatsumaki, hindi siya tumigil sa pag-atake at ipinagpatuloy niya ang pagbarrage ng mga napakadaming debris at a very high speed. Pero ang problema dito, ang paglalaban ni Tatsumaki at ni Saitama ay parang unti-unting napapalapit at bumabalik na naman sa Heroes Association. Nang dahil dito ay nagulat at nangamba na ang Heroes Association headquarters at napansin nila na isang napakalaking disaster level nito. Kaya naman hindi nila maaasahan ang low-ranking heroes dito kung hindi ang mga S-class ranking heroes na. Naisip nila dito na hindi din nila reachable ngayon at this moment si Metal Knight, kaya kailangan nilang humanap ng ibang available na S-class ranking hero para magresponde sa lugar. Without even knowing na ang mismong kumekreate ng napakalaking kaguluhan na yon ay ang pinakamalakas nilang S-class ranking hero at disposal. From this panel, we can predict na at some point ay may magre-responde sa kanila na isang S-class ranking hero para mag-interfere at para pigilan na itong si Tatsumaki sa kanyang pagbawala. But then let's get back to where we left off. May kita natin na nagpapatuloy pa rin ang barrage ni Tatsumaki ng kanyang napakaraming debris gamit ang napakabilis niya at napakalaking tornado. May kita natin na nadadamay dito ang pamilyang nakasakay sa loob ng sasakyan na papunta sana sa Heroes Association. Habang mga magulang ng bata ay takot na takot sa nangyayari, ang bata naman ay sobrang excited dahil nakakakita siya at nakaka-witness right in front of his eyes ng isang napakatinding laban na nagte-take place. And then out of curiosity ay gusto niyang malaman kung sino ang hero at kung sino man ang monster na kinakalaban ng hero na yon sa loob ng tornado. Gumamit siya ng isang telescope at nakita niya na si Tatsumaki pala ang nakikipaglaban. Si Tatsumaki na ang pinakamalakas at ang pinaka-famous na hero among all. Sobrang natuwa at mas sobrang na-excite pa ang batang ito despite the scene na talagang nakakatakot dahil isipin mo nga naman nagbabiyahe ka lamang papunta sa lilipatan mong apartment at may nakita ka na ganito kalaking tornado sa iyong harapan. But of course, hindi nakita ng pamilyang ito at maging ng batang nakagamit ng telescope si Saitama dahil si Saitama ay naglilip at tumatalon from debris to debris para ma-reach at para makalapit siya dito kay Tatsumaki. Habang ine-evade na din niya ang napakaraming barrage of attacks nitong si Tatsumaki at makita natin sa emosyon ng mukha ni Saitama na para bang hindi na dito nagbibiro si Saitama at medyo seryoso na talaga ang emosyon na ipinapakita ng kanyang mukha habang gumagalaw at a very high speed at tumatalon from debris to debris na nagpapatuloy lamang ng pattern ng kwento na nagtatago ng identity ng kung gaano kalakas itong si Saitama from the publicity. Hindi naman nagtaka ang tatay ng pamilyang ito habang sinasabing kung may nakapakalakas daw na hero na kinakalaban dito sa labas lamang ng Heroes Association, it only means one thing na napakaseryoso ng sitwasyon kaya ang isang S-class hero ang ginamit nila para i-deploy. Nasabi dito ng tatay nila na kailangan na nilang bilisan at lumayo sa lugar para makarating na sila sa Heroes Association na kung saan ay safe. Pero nagpumilit dito ang kanilang anak habang sinasabing wag daw silang lumayo at lumapit pa daw sila para makita pa niya at magkaroon pa siya ng mas clear na vision sa nangyayaring laban. Sinabi naman sa kanya ng kanyang nanay na hindi daw siya nag-iisip. And at this moment ay mayroon na palang papalapit na debris mula sa atake ni Tatsumaki na tatama na sana sa sasakyan na sinasakyan ng pamilyang ito. But then dumating si Saitama para sirain ang debris na yon sa pamamagitan lamang ng isang simpleng suntok.
Sinabi niya dito kay Tatsumaki na kailangan daw maging careful nitong si Tatsumaki sa kanyang ginagawang attack dahil hindi daw nito pinapansin ng kanyang kapaligiran. Tulad na lamang ng kung paano niya nadamay ang bahay ni Saitama sa pakikipaglaban kay Saiko Orochi. Pero sinagot siya dito ni Tatsumaki na wag daw siyang mag-act high and mighty dahil alam naman daw ni Tatsumaki kung ano ang kanyang ginagawa. Pero kung papansinin natin sa emosyon at sa itsura ng mukha nitong si Tatsumaki sa pagsabi niya nito, makita natin na medyo para bang may konting regrets at medyo naging seryoso ang kanyang mukha dahil maaring na-realize niya na kung hindi napigilan nitong si Saitama ang kanyang hindi sinasadyang atake ay maaring napatay niya na ang pamilyang yon na nasa sasakyan. But regardless of what happened, hindi pa rin tumigil itong si Tatsumaki at ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbarrage ng napakaraming debris dito kay Saitama. Si Saitama naman naisip niya na wala naman siya palang actually kahit na anong choice kung hindi ang saluhin na lang ng saluhin at umiwas ng umiwas sa mga atake ni Tatsumaki. Dahil kung tatakasan niya ito at lalayuan, maaring mas pagbuntunan pa ni Tatsumaki ang buong Heroes Association. Kaya nakapag-decide itong si Saitama na i-deflect ang lahat ng debris na itinatapon nitong si Tatsumaki at i-wear out siya para maubusan na siya ng lakas at ng stamina para gumawa pa ng atake. Pero kung isipin natin, hindi ganun kadaling i-wear out itong si Tatsumaki dahil kung ang mismong buong Z-City nga ay nagawa niyang i-twist sa pakikipaglaban kay Saiko Orochi. Kung magpapatuloy ang ganitong pakikipaglaban ni Tatsumaki kay Saitama ay maaring abutin sila ng ilang araw bago mapagod itong si Tatsumaki. Pero habang dinedeflect ni Saitama ang mga debris na itinatapon sa kanya nitong si Tatsumaki ay accidentally at hindi niya sinasadyang napatalsik niya ang isa sa mga debris papunta sa kung saan ay naroroon ang sasakyan na sinasakyan ng pamilyang papunta sana sa Heroes Association. Knowing the danger that it could have made, agad na gumalaw itong si Saitama in a ultra-paced speed na kung saan ay may kita nating napakabilis talaga dahil para bang nagkaroon pa ng after image ang kanyang muka. Dahil nga maaring mapatay nga ang buong pamilyang nasa loob ng sasakyan kung hindi niya mapipigilan ang pagtalsik ng debris na yon. Then may kita natin dito na umangat unti-unti ang sasakyan na sinasakyan ng pamilya and then nakaiwas ang sasakyan sa debris na tatama sana sa kanila. It was Tatsumaki pala na nagligtas sa pamilya na tatamaan sana ng debris habang sinasabing napaka-dangerous at napaka-careless daw nitong si Baldy or nitong si Kalbo sa kanyang mga galaw to the point na muntik na daw maharm nitong si Saitama ang isang pamilya. Pero kung iisipin natin, actually hindi naman si Saitama ang may kasalanan kung hindi itong si Tatsumaki na punot dulo ng lahat ng nangyayari dahil siya naman ang pinanggagalingan ng mga naglilipadang debris. Dahil nga sa medyo napikon din itong si Saitama sa sinabi sa kanya ni Tatsumaki, tinawag niya itong si Tatsumaki ng midget or kung sa Tagalog isang bansot or pandak nang dahil dito ay nagalit ng lubusan itong si Tatsumaki habang sinasabing dudurugin daw niya ng pinong-pino itong si Saitama at gagawin niya itong pataba sa lupa. Habang makita natin dito na ang batang balak sanang magpa-autograph at ang makipag-meet sa mga heroes ay narinig ang sinabi ni Tatsumaki. Balak sana niyang makipagkilala kay Tatsumaki subalit nang makita niya kung paano magalit ang S-Class ranking hero na ito ay hindi niya na naituloy ang pagtawag sa pangalan ni Tatsumaki at para bang nanahimik na lamang siya para makaiwas na mapagbuntunan din ng galit nito. Para nga naman hindi na maging hindrance pa ang pamilyang ito na nasa loob ng sasakyan, agad niyang ibinaba ang sasakyan na habang sinasabing dumayas na daw ang mga ito. May kita natin na ang pamilya na nasa loob ng sasakyan ay napakagulat na gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari, maging ang batang napaka-excited kanina. Tinigyan na lamang ng tatay ang bata ng pampalubag loob na at least ay narinig daw nito ang boses ni Tatsumaki. Which is actually hindi naman talaga ang tunay na boses nitong si Tatsumaki kung hindi ang kanyang enraged voice na dahilan kung bakit para bang medyo natatakot na ngayon ang bata kay Tatsumaki instead of being excited para i-meet siya. Matapos makaalis ang pamilyang ito sa pinaglalabanan ni Tatsumaki at ni Saitama ay agad na nagpatuloy ang pakikipaglaban nitong si Tatsumaki kay Saitama. Binato na naman niya itong si Saitama ng napakaraming debris na naman na nagmumula sa kanyang napakalaking tornado habang sinasabi kay Saitama na wala naman daw palang kwenta itong si Saitama at hindi man lamang siya maka-fight back. Here we can see na napaka-confident talaga nitong si Tatsumaki dahil inaakala niya na hindi talaga kayang lubaban nitong si Saitama sa kanya without even knowing na hindi naman talaga balak siyang saktan ni Saitama at gusto lamang siyang pigilan ni Saitama sa pagre-wreck ng Havok at para hindi na magpatuloy ang paninira niya ng mga estruktura tulad na lang ng bahay ni Saitama. And since ang akala nga pala nitong si Tatsumaki na dahilan kung bakit nangingialam or nag-i-interfere itong si Saitama sa issue nilang magkapatid ay dahil sa gustong i-pursue nitong si Saitama si Fubuki na hindi naman actually ang tunay na case.
Kaya sinabi niya dito kay Saitama na kung ganito daw siya kahina at ka-incompetent ay hindi daw niya deserve na makasama si Fubuki. Kaya mula daw ngayon ay lumayo na si Saitama mula kay Fubuki, habang si Saitama naman ay inis na rin sa kanyang loob-loob at tumatakbo habang umiiwas sa mga ginagawang atake nitong si Tatsumaki. And although inis na siya sa mga pinagsasasabi nitong si Tatsumaki at sa mga atakeng ginagawa nito na walang humpay, wala naman siyang ibang choice kung hindi ang pigilan at ang mag-stall ng time para nga naman ma-wear out na itong si Tatsumaki sa kanyang mga ginagawang atake at para tumigil na siya sa pagwawala. Kaya kahit gustong gusto niya nang umuwi at magpahinga sa loob ng kanyang bahay, which is in the Heroes Association, wala siyang choice kung hindi ang manatili pa rin at ang pigilan itong si Tatsumaki. And that ends chapter 179 ng One Punch Man, with Apollo's name being revealed na sa kwentong ito at nagkaroon pa tayo ng konting theory sa kung ano ang magiging potential pa ng kanyang karakter sa kwento. Maaring sa susunod na chapter ay magkaroon na nga ng interference sa pamamagitan ng isa sa mga S-Class hero na hindi pa natin alam actually kung sino. Pero surely yun ang mangyayari sa susunod na chapter dahil kung aantayin lamang ni Saitama na ma-wear out or mapagod itong si Tatsumaki ay magte-take ito ng napakatagal bago matapos. But still, kahit na hindi pumapalag si Saitama, it's still a very good chapter, especially this one panel na kung saan ay makita natin ang medyo seryosong mukha ni Saitama. But then, that's all para sa ating chapter review ng One Punch Man chapter 179. I hope you guys had a great time watching this video. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews sa One Punch Man. Then as usual, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.